tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's all pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po. Salamat dahil po sa biyaya ng kaligtasang ipinagkaloob niyo para sa amin. Salamat sa inyong dakilang pag-ibig, sa inyong biyaya na nagbigay sa amin ng walang hanggang katubusan sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Dahil dito, naging mga anak na po kami ng Diyos. At salamat din dahil nilagay niyo po kami sa isang napakagandang iglesia, kung saan patuloy po naming nakikita ang pagkilos niyo sa aming buhay. Kung saan kami tinutususan ng Diyos ng aming mga pangangailangan, lalo na yung mga espiritual na bagay, upang tuloy-tuloy ang aming maayos na buhay Kristyano. Panginoon, patuloy ko pong dinadalangin na ituro niyo po sa amin kung paano po kami mabubuhay na nagbibigay sukli sa lahat ng kabutihang ibinibigay niyo sa amin. Nawa, magamit namin ang natitira naming buhay para po sa mga gawaing makalangit, lalo na ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya salamat din po, Panginoon, last week na idaos po namin ang District 1 Bible Seminar at naniniwala po kami. Maraming tao ang nakaunawa uli sa kanilang kaligtasan, kaya patuloy po naming dinadalangin ang pagpapatuloy po nila sa iglesia upang lumago ang kanilang pananampalataya. We also would like to pray para po sa paparating na Chaong Bible Seminar na magsisimula po bukas. Gabayan niyo po ang mission team na pupunta po doon. Nawa maipakita nila sa mga tao ang liwanag ni Kristo at maipangaral ang dakilang biyaya ng kaligtasan, at umaasa po kami that the Holy Spirit will work mightily sa mga brothers and sisters na hahayo at maaakay nawa nila ang maraming nawawalang kaluluwa tungo po sa kaligtasan. Sa mga sandaling ito, Panginoon, kayo po ang nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa sa amin. Kayo ang nakakakita ng lahat. Kaya nilalagay po namin ang lahat sa inyong makapangyarihang mga kamay. Ituro niyo po sa amin ang mga salitang napapanahon, akma sa aming pangangailangan, upang patuloy na lumago ang aming mahihinang pananampalataya. Hiling ko rin, Panginoon, na ang banal na Espiritu nawa ang patuloy na magturo sa amin ng salita ng Diyos. Hari nawa, habang nakikinig po kami, ay maunawaan po namin ang will of God at magkaroon ng desire na isabuhay ito sa aming buhay Kristyano upang patuloy na mahayag ang kilos ng Diyos sa aming buhay. Hiling ko rin po, Panginoon, na ipagkaloob niyo po sa inyong abang lingkod ang mga salita ng Diyos sa aking bibig. Maipangaral ko lamang sa inyong mga minamahal na anak ang mga salita na patuloy na magpapaalala sa kanila ng biyaya at pagmamahal ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, para po sa ating main scripture, buksan po natin sa Bagong Tipan, Galatians chapter 4. Galatia, Kapitulo 4, versikulo 22 hanggang 23. Book of Galatians, Galatia, chapter 4, verse 22 at verse 23, pagkatapos, verse 29 hanggang 31. Babasahin ko po, verse 22 at verse 23. Brothers and sisters, ito po ang dakilang salita ng Diyos. Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak, isa mula sa aliping babae, at ang isa ay sa babaeng malaya. Verse 23. Subalit ang mula sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman, at mula sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. This time, verse 29 hanggang 31. Babasahin ko rin po para sa inyo. 29. Subalit kung paanong inusig noon ng ipinanganak ayon sa laman ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Subalit ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. Once again, magandang umaga po sa inyong lahat. Bagaman masama ang panahon, salamat po sa Diyos at dumating pa rin po kayo. Bagaman masama ang panahon, salamat sa Diyos at ang mga nakikita ko ay magaganda na mga brothers and sisters. Alam niyo po, kahit saan dinadaos po ang napakaraming Bible Seminar. Last week, we have just finished our District 1 Bible Seminar. Last month, natapos po natin ang ating Grand Bible Seminar.
At simula po bukas, magkakaroon po ng Bible Seminar sa Chaong. Kaya hinihiling ko, isama niyo po ang Bible Seminar na ito sa inyong mga panalangin. Kapag maraming Bible Seminar, it means marami po ang bagong ligtas na mga brothers and sisters. At para ma-address ang kanilang pangangailangan at patuloy po silang magabayan sa kanilang buhay Kristyano, kaya nga po napili ko po ang ating sermon ngayon dito po sa Galatians chapter 4, particularly verse 29. Balikan natin ang verse 29. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Subalit kung paanong inusig noon ng ipinanganak ayon sa laman ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Kaya ang sermon title po natin ngayon, The Battle Between the Flesh and the Spirit. Ang digmaan sa pagitan ng laman at ng Espiritu. At kukunin po natin dito po sa Galatians chapter 4 ang mga mahalagang aral para po sa ating buhay Kristyano, lalo na sa mga kapatirang kakaligtas pa lamang, mahalaga na maintindihan nyo ang topic na ito. Na kapag naligtas na tayo, nabago na po ang ating posisyon, anak na po tayo ng Diyos, however, ganun pa rin ang ating kondisyon. Meron pa rin tayong laman, nasa katawan pa rin tayo, at natural anytime pwede po tayong bumagsak. Kaya dapat makita natin yung paglalaban sa panloob nating pagkatao. Kaya nga dito sa Galatians chapter 4, para bigyan ko po kayo ng background, ginamit ni Apostol Pablo ang paglalarawan, ginamit niya ang dalawang anak ni Abraham. Sino sila? English po, si Ishmael at si Isaac. Ginamit niya ang dalawang anak niya, anak ni Abraham, upang ipaliwanag sa atin ang dalawang bagay. Especially noon, pinaliwanag niya ito sa mga taga-Galacia. Ano po yung dalawang bagay? Tungkol po sa kautusan at tungkol sa biyaya ng Diyos. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, maliligtas lamang ang mga tao, paano? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. On the other hand, ginamit din po niya si Ishmael at si Isaac upang ilarawan ang dalawang bagay. Ano po ito? Na pagkatapos po nating maligtas, may dalawa ng pagkatao sa atin. Magkakaroon ng struggle. Yung dating ikaw at ang bagong ikaw. Kaya ito pong si Ishmael ay larawan ng laman at si Isaac ay larawan po ng spirito. At ang dalawang ito ay maglalaban. Depende kung sino ang mananalo, doon maitatakda ang buhay ng isang Kristyano. Kung si Ishmael na larawan ng laman ang manalo, ang isang Kristyano ay mabubuhay carnally, makalaman siya. Pero kung si Isaac, ang espiritu ang mananalo, ang isang Kristyano ay mabubuhay talaga bilang anak ng Diyos, alinsunod sa kalooban ng Espiritu Santo. Kaya kung sino ang malakas, yun po ang mananalo. At ito ang dapat nating matutunan. Dito po sa aking sermon, 3 bagay ang aking ituturo sa inyo. Number 1, meron pong prinsipyo sa Biblia, God establishes the second and removes the first or takes away the first. Anong ibig sabihin? Inaalis ng Diyos yung una upang maitatag niya ang pangalawa. Next, sa aking sermon, ipapaliwanag ko po yung panloob na pakikipaglaban. The struggle o yun pong battle, digmaan sa pagitan ng flesh at ng ating spirito. At pangatlo, kung sino ang malakas, siya ang mas mananalo. Kaya isa-isahin ko po ang bagay na ito, and I hope, after nyo pong makinig, tanungin nyo ang inyong sarili. Ako ba ay Kristyanong makalaman o Kristyanong nag-grow na at nabubuhay na alinsunod sa banal na Espiritu? Isa-isahin po natin. Balikan po natin ang Galatia chapter 4. Galatians chapter 4, verse 22 and verse 23. This time, kayo naman po ang bumasa. Versikulo 22 at 23. Sabay-sabay po niyong basahin. 3, 2, 1. Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak, isa mula sa aliping babae at isa ay sa babaeng malaya. Subalit ang mula sa alipin ay pinanganak ayon sa laman at ang mula sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Alam po nating lahat, si Ishmael ang naunang ipinanganak, ang panganay. Si Isaac naman po ang pangalawa. Pero dito, si Isaac ang nakatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Si Isaac ang mas pinaboran kaysa kay Ishmael. Dito po sa Biblia, paulit-ulit itong principle ng Biblia. Ano po ito?
inaalis ng Diyos yung una at itinatatag niya ang pangalawa. From the book of Genesis hanggang Revelation, paulit-ulit po itong nangyayari na mas itinataas ng Diyos yung pangalawa at yung una ay kanyang ibinababa o inaalis. Bigyan ko kayo ng maraming example. Genesis chapter 1 verse 1. Tingnan natin. Patungkol po sa creation, sa sangkatauhan, ang unang verse sa Biblia, Genesis 1 verse 1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ito yung unang langit at ang unang lupa. Tingnan natin sa Revelation naman po. Kung paano aalisin ng Diyos ang una, itatatag niya ang pangalawa. Revelation chapter 21 verse 1. Babasahin ko rin po. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang mga dagat ay wala na. Paulit-ulit, God establishes the second and takes away the first. Tingnan niyo po sa ating main scripture, Isaac ang panganay, ito pong si Ishmael ang panganay rather, at si Isaac ang pangalawa. Pero mas natanggap, itinatag ng Diyos ito pong si Isaac. Nung nagkaroon din po ng anak si Isaac, nagkaroon siya ng kambal Esau at saka si Jacob. Ang naunang lumabas ay si Esau. Pero sino po ang mas pinagpala? Si Jacob. And later on, si Jacob, pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan bilang Israel. I-forward natin ang history. Nang si Jacob naman po ay malapit ng mamatay, ang dalawang anak ni Jose ay kanyang tinawag. Si Ephraim at saka po si Manasseh. Manasseh was the firstborn at saka si Ephraim, siya po yung second. Pero, pinagpala po ni Jacob si Ephraim, higit kaysa kay Manasseh. At kung babasahin nyo ang Biblia, lumang tipan, lagi naging nauna, umas pinagpala ng Diyos, ito pong si Ephraim kaysa kay Manasseh. Tignan nyo po yung gospel. Ang ebanghelyo unang napunta sa mga Hudyo, and then ngayon nasa atin na po na mga Gentiles. Kaya kung titignan natin, paulit-ulit dito sa Biblia, inaalis ng Diyos ang una upang itatag ang pangalawa. Bakit? Ano ang ibig sabihin ng principle na ito? Sabi ni Jesus Christ, John 5:39, sinasaliksik nyo ang mga kasultan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon mayroon kayong buhay na walang hanggan at ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang principle ng Diyos na inaalis niya yung una at tinatatag ang pangalawa, ang tinuturo nito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Nasa Hebrews po yan. Tingnan natin, Hebrews chapter 10. Mga Hebreo, chapter 10, verse 8 hanggang 10. Hebrews chapter 10, verse 8, 9, and 10. Babasahin ko po. Hebreo 10, versikulo 8 hanggang 10. Nang sabihin niya sa itaas na hindi mo ibig at hindi mo rin kinalugdan ang alay at mga handog, at mga handog ang alay at mga buong handog na sinusunog, at mga alay para sa kasalanan na inihahandog ayon sa kautusan, verse 9, pagkatapos ay idinagdag niya, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Sa verse 8, kung titignan po natin, nag-alay ang mga Israelita ng mga hayop, mga handog pangkasalanan. Gaano katagal po nila itong ginawa? 1,500 years. Yun yung una, pag-aalay ng mga hayop, handog pangkasalanan. Sa verse 9, sabi niya sa last part, inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Kaya nga 2,000 years ago, dumating ang Panginoong Hesukristo. Inalis na yung pag-aalay ng mga hayop handog pangkasalanan sa lumang tipan, dumating si Jesus Christ at itinatag ito, yung pangalawa. Ano po yung pangalawa? Na si Jesus Christ na ngayon ang magsisilbing alay para sa ating mga kasalanan. Kaya nung nakita ni Juan Tagabautismo ang Panginoong Hesus sa John 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Anong ibig niyang sabihin? Inalis na ng Diyos yung una at ngayon itatatag niya ang pangalawa. Sabi sa Isaiah 53, ipinasan sa Panginoong Hesus ang ating mga
kasalanan. At dahil pinasan niya ang ating mga kasalanan, siya ang namatay sa krus. Sa Bible Seminar, ang Ebanghelyo paulit-ulit na ipinapangaral sa inyo, namatay siya sa krus, minsan magpakailanman, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Kaya inalis niya yung una, alay, paghahandog ng mga hayop, itinatag niya ang pangalawa, yun ang ginawa ng Panginoong Jesus. Para saan? Para magkaroon tayo ng tunay na kaligtasan. Meron pa ring tanong, nagkamali ba ang Diyos dun sa una? Na kailangan niyang itatag ang pangalawa? Hindi po. May napakagandang aral dito. Bakit ganito ang principle ng Diyos sa Biblia na alisin yung una para maitatag ang pangalawa? Ang sagot nasa Book of Romans. Tignan po natin, Roma chapter 5. Roma chapter 5. Verse 18 to 21. Roma chapter 5, verse 18 hanggang 21. Babasahin ko po. Mga taga-Roma, Kapitulo 5, talata 18 hanggang 21. 18. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway, ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa, ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway, ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. Upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa verse 19, sa pamamagitan ng pagsuway ng isa, ito po yung pagsuway ni Adan. Ang marami ay naging mga makasalanan. Pero sabi po, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod sa isa, ito ang pagsunod ng Panginoong Yesus, ang marami ay magiging mga matuwid. Kaya bakit inalis ng Diyos yung una at itinatatag ang pangalawa? Ano ang dahilan? Verse 20. Second part. Sa verse 20, ito po ang dahilan kung bakit itinatatag ng Diyos ang pangalawa, inaalis ang una. Sabi dito, ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. Doon po sa last part. Ginawa ito ng Diyos para may paunawa sa atin ang biyaya ng Diyos. Yes po. Bakit? Nagkasala si Adan, papunta tayong lahat sa impyerno. Aalisin ko ito, itatatag ko ang pangalawa. Ano ito? Na ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At kapag naunawaan mo ang biyaya ng Diyos na ito, doon ka magkakaroon ng pusong nagpapasalamat. Tingnan niyo po ang ating Bible seminar. Sin muna bago gospel. Kapag walang sin, hindi mo mauunawaan ang gospel. Kaya nga, una muna yon. Nagkasala tayo, and then doon natin maiintindihan ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Kaya ang lahat ay para sa biyaya ng Diyos. Ito yung tinatawag ng Biblia na amazing grace. Ang amazing grace ay naunawaan nating lahat nung tayo po ay nakinig ng Bible seminar at naintindihan ang biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa atin ng libre kung saan siya po yung namatay para matubos ang lahat nating mga kasalanan. Minsan magpakailanman, tinupad niya sa atin ang walang hanggang katubusan ng mga kasalanan. Kaya nga, kung babalikan natin, sa bagong tipan, ipinaalala ni Pablo para ma-appreciate natin ang biyaya, yung dating tayo, makasalanan, walang pag-asa. Pero, dahil sa biyaya ng Diyos, sabi niya, naligtas tayo. Tignan natin Efeso chapter 2. Efeso chapter 2. Efeso chapter 2, mula verse 1 to 8. Mahaba, pero kailangan kong basahin para makita nyo, inalis ng Diyos ang una at itinatag niya ang pangalawa para maintindihan nyo ang kanyang biyaya. Efeso chapter 2, verse 1 to 8. Verse 1 to 3, ito po yung una sa atin. Ito yung ano tayo noon. Verse 1. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan.
na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba. Verse 4, ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. At tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 8, kayo po ang bumasa sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaya una, kayo noon, sabi ni Pablo, ay mga patay. Pag sinabi nating patay, separated from God dahil sa ating mga kasalanan. Dinagdag pa niya, anak kayo ng kapuutan, nakakatakot po ito. Anong ibig niyang sabihin? Anak kayo ng demonyo. Ang galit ng Diyos ay naghihintay sa inyo dahil sa inyong mga kasalanan. At dahil anak tayo ng pagsuway, sabi niya, nabuhay lang tayo ayon sa kagustuhan ng ating laman. Yun yung dati na buhay natin. Pero ano po yung good news? Verse 4, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa. Mula verse 5, 6, sinabi niya, niligtas tayo ng Diyos bagaman mga makasalanan tayo. Bakit? Itinatag ng Diyos yung pangalawa. Upang maipaunawa sa atin, yun pong verse 7. Verse 7 din po. Efeso chapter 2 verse 7. Basahin po niyo ulit, sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yes, inalis niya yung una. Itinatag ang pangalawa, may kaligtasan na tayo upang maipakita sa mga panahong darating, sabi niya, ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya. Napakayaman ng Diyos sa biyaya. Kaya nga, naligtas tayo. Inalis niya yung una, itinatag niya ang pangalawa. Sa madaling paglalarawan, God gave you second chance. Diba? Kung nagkamali ka at pinatawad ka, di po ba, love becomes sweeter, sabi nga. May kasabihan, love is sweeter the second time around. Lalo pag nagkamali ka at pinatawad ka pa rin. Nagkamali po tayo, pinatawad po tayo ng Diyos. Ito po ay upang maipakita niya ang kayamanan ng kanyang biyaya. I-connect ko po ito personally. Kaya nga, una, ipinanganak tayo sa laman. Walang pag-asa. Pero ano po yung biyaya? Na ipanganak tayong muli sa Espiritu. Na born again tayo. Kaya gusto ng Diyos ngayon na yung una ay maalis na at maitatag ang pangalawa. Tingnan natin John chapter 3. Juan, kapitulo 3, versikulo 6 at 7. Alam na alam po natin ito. John chapter 3, verse 6 and 7. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. May tanong po ako, born again na po ba kayo? Kailan? Paano? Dapat masagot po natin ang bagay na ito. Sa ating puso, dapat masabi natin, yes, na born again na ako. At kapag na born again na po tayo, dapat mangyari sa atin ang principle ng Biblia na yung una, yung pagiging makalaman ay dapat unti-unti nang mawala. At yung pagiging espiritual ay dapat nang maitatag. Kaya sa mga minamahal naming kabuborn again lamang ng mga brothers and sisters, welcome sa Manila Central Church. Ngayon ituturo ko, kailangan na ngayon magtagumpay yung spirito na nasa iyo. Kailangan yung laman unti-unti nating magapi and then mabuhay tayo bilang mga anak ng Diyos na bubuhay para sa mga espiritual na bagay. Paano? Kaya dito po sa ating
main scripture sa Galatians chapter 4, ituturo sa atin ni Apostol Pablo na yung dalawang ito na mayroon tayo ngayon kapag naligtas tayo ay maglalaban. Tandaan nyo, kapag ligtas ka na, hindi ibig sabihin okay na lahat. Hindi po. Kapag ligtas ka na, napasayo ang Espiritu. And then, at the same time, nasa iyo pa rin yung flesh. Kaya maglalaban. Kaya dito papasok, magkakaroon na po yung inner struggle sa atin. Kaya ang pangalawa ko pong ituturo, yun pong struggle o paglalaban ng spirito at laman. Balikan natin ang Galatia chapter 4. Verse 29. Lagyan niyo po ng bookmark, Galatians chapter 4, verse 29. Okay, this time, verse 29. Muli po, basahin po ninyo sabay-sabay. Galatia 4:29, 3, 2, 1. Subalit kung paanong inusig noon ng pinanganak ayon sa laman, ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Ang Galatians chapter 4, verse 29, saan ito galing? Galing ito sa Genesis chapter 21. Sa Genesis chapter 21, ipinanganak po si Isaac. Matagal, medyo okay yung buhay ni Abraham. For 14 years, walang problema. Pero, tinupad na ng Diyos yung pangako na magkakaroon siya ng anak mula sa kanyang asawang si Sarah. At naipanganak dito si Isaac. At sa Genesis chapter 1, nung ihiwalay na po sa pagsuso si Isaac, nagkaroon ng problema doon. Nagkaroon ng struggle. Bakit? Nakita ni Sarah na nakikipaglaro si Ishmael doon sa bata. Sa English version, hindi ginamit yung nakikipaglaro, kundi parang inuusig niya yung kapatid niya. Kaya sabi ni Sarah, palayasin yan. Nagkaroon na ngayon ng struggle si Abraham. Tingnan natin yung Genesis chapter 21 para maintindihan po ninyo. Genesis chapter 21, verse 1 to 3. Genesis 21, verse 1 to 3. Babasahin ko po. Dinalaw ng Panginoon si Sarah ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang pangako. Si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan. Sa takdang panahon, sinabi ng Diyos sa kanya, tinawag ni Abraham na Isaac ang anak na ipinanganak sa kanya ni Sarah. For 25 years, naghintay si Abraham at si Sarah. Nangako kasi ang Diyos sa kanila na magkakaroon sila ng anak. Subalit, matanda na po si Sarah. Pero sabi ng Diyos, magkakaroon ka ng anak. Kaya nung ipinanganak po, ito pong si Isaac, ang meaning ng salitang Isaac ay laughter. Nung naligtas din po tayo, nagkaroon tayo ng kagalakan sa ating puso. Pero, tandaan nyo, bagaman may kagalakan, tayo pa rin po ay tao pa lang. Nananatili pa rin tayo sa katawan, kaya mayroon pa rin pong mga hirap at mga pagsubok. Saan dumarating yung mga struggle na ito? Tignan natin, Genesis 21, verse 8 to 12. Habang lumalaki si Isaac, dito nagkaroon ng problema. 8 to 12. Lumaki ang sanggol at inawat sa pagsuso, at nagdaos ng malaking handaan si Abraham ng araw na ihiwalay sa pagsuso si Isaac. Subalit nakita ni Sarah ang anak ni Hagar na taga-Ehipto na ipinanganak kay Abraham na nakikipaglaro sa anak niyang si Isaac. Kaya't sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kahati ng aking anak na si Isaac. 11. Ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa kalooban ni Abraham dahil sa kanyang anak. Sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang magdamdam ng dahil sa bata at dahil sa iyong aliping babae. Makinig ka sa lahat ng sasabihin sa iyo ni Sarah, sapagkat sa pamamagitan ni Isaac, papangalanan ang iyong binhi. Kaya dito po, nung lumaki na po yung bata, ihiniwalay sa pagsuso. Sa Israel, around 4 to 5 years old po yung paghihiwalay nila sa pagsuso ng bata. 14 years old na po si Ishmael nung isinilang si Isaac. Kaya si Ishmael at this time, around 18 to 19 years old. Sinabi po dito, nakikipaglaro. Pero nung tinignan ko po sa English version, scoffing. Anong ibig sabihin? Hinahamak niya yung kanyang kapatid. Kaya nung ginawa po ni Sarah, sabi niya kay Abraham, palayasin
ang batang ito kasama ng kanyang nanay. Kaya nakita ni Abraham ang struggle. Verse 11. Verse 11. Genesis 21, verse 11. Kayo po ang bumasa, sabay-sabay po. 3, 2, 1. Ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa kalooban ni Abraham dahil sa kanyang anak. Yes. So nakita niya, struggle na. May pag-aaway na yung dalawa. Ishmael at saka si Isaac. Nung wala pa po si Isaac, 14 years, kung babasahin niyo, walang problema si Abraham. Pero, nung isinilang na si Isaac, nagkaroon ng struggle. Dahil ang dalawa niyang anak ay naglalaban na. Mahalaga po ang bagay na ito. Napakaganda, nung maiwalay sa ito ay growth. Brothers and sisters, naligtas na kayo. At habang nananatili kayo sa church, mag-grow kayo, pero dito nagkakaroon ng struggle. Maiintindihan nyo, may kakaibang pwersa na lumalaban. Naglalaban dito sa inyo. Dating ikaw at panibagong ikaw. Naglalaban ang flesh at ang spirit. Kapag nararanasan nyo ito, it's a sign na nag-grow ka. May struggle na. Nahihirapan ka na. Para mas maintindihan, nung di pa kayo ligtas, okay lang magbisyo. Walang struggle. Sarap na sarap ka pa nga eh. Pero ngayon, habang nag-church kayo at nag-grow, minsan nag-church kayo, pero medyo minumulto, nakakagawa uli. Anong nararamdaman nyo? Mabigat. Struggle. Bakit? Sinasabi ng Espiritu, mali yan. Bakit ka nagkakaganyan? Anak ka na ng Diyos. Pero yung laman, gusto pa rin niya kasi dun siya nasanay. Yun si Ishmael. Pero si Isaac, mali yan, sabi niya. Kaya nga, minsan nahihirapan kayo, pero ilalagay ko ito sa positive way. If there's a struggle, it's a sure sign na ligtas ka na. Kung walang struggle, may problema tayo. Kung sarap na sarap ka sa paggawa ng kasalanan, may problema. Di ba? Kahit ngayong linggo, may struggle kayo. Kanina umuulan. Marami sa inyo nagdalawang isip. Minulto kayo ng sa pusa. Ano yung sa pusa? Ayaw mabasa. Kaya pupunta ba ako o hindi? May struggle. Pero, meron sa part nyo na gusto nyong magsimba. Bakit kaya? Yun po yung udyok ng Holy Spirit na nasa atin. Kaya natural po na may mga struggle tayo sa ating buhay Kristyano. Ano ang maipapayo ko? And that's why Christian life, you have to take it seriously. Ang buhay Kristyano, hindi yung pagsisimba-simba lang. Seryosohin nyo po ito kasi mayroon po sa inyong monster. Yun po yung laman na gustong lapain kayo lagi. Gustong pabagsakin ang inyong buhay Kristyano para hindi kayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya ang Christian life should be taken seriously. Maging seryoso kayo. Bakit? Depende sa kung sino ang mas malakas sa inyo, yun ang mananalo. Kung mahina ang spirito, natural malakas yung laman. Pero kung malakas ang spirito, natural, magagapi niya ang laman. Kaya natural po na magkaroon po tayo ng struggle. At si Apostol Pablo, nangyari rin po ito sa kanya. Tingnan po natin, Roma chapter 7. Roma chapter 7, verse 18 at 19. Bagong tipan, Roma, chapter 7, verse 18 hanggang 19. Babasahin ko po 18 at 19. Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na nais ko, na hindi ko nais, ay siya kong ginagawa. Verse 22 hanggang 24. Kayo po ang bumasa, 22 hanggang 24, sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao, subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nag-ipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Kabag-habag na tao ako, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Kaya, brothers and sisters, tandaan nyo, kapag naligtas ka, hindi ibig sabihin para ka ng anghel overnight. Kapag naligtas ka, yes, nasa yun ang Holy Spirit. Pero at the same time, ikaw pa rin yan.
Nasa iyo pa rin yung kondisyon at nasa iyo pa rin yung sinful nature. Kaya nga, habang tumatagal kayo sa church, nagkakaroon ng maraming struggle. At kung hindi nyo to alam, minsan kami ang sinisisi nyo, nung napasama ako sa inyo, Pastor, puro na lang paghihirap. Ayaw ko nang mag-church dyan. Natural po ito. Dapat maging masaya tayo kasi kapag naligtas ka na, natural po itong may struggle kasi nga may dalawa na naglalaban sa'yo. Si Pablo nga, nagsabi, yung gusto ko, di ko ginagawa. Yan yung gusto ng Holy Spirit. Yung ayaw ko, yun naman ang ginagawa ko. Kaya sabi niya, kahabag-habag ako na tao ako. Anong ibig niyang sabihin? Bagaman ligtas na tayo, nasa atin pa rin ang likas na makasalanan. At ito ang pwedeng gamitin ni Taning para masira ang ating buhay, Kristiyano. Kaya mahalaga ang Christian life. Mahalaga ang pagpapatuloy. Mahalaga na siniseryoso natin ang Christian life. Or else, kahit matagal na po kayo sa church, pwedeng maging makalaman kayo. Ano po ito? Nagsisimba kayo para kayong anghel. Pero pag uwi, hindi na anghel. Hindi ko na po babanggitin. Di ba? At minsan, nagdududa ka sa kaligtasan mo. Bakit ganun? Kanina lang, nag-church ako. Paiyak-iyak ako sa sermon. Ngayon, ginagawa ko na naman yung mali. Natural po na struggle yon. Pero ang mahalaga sa akin, dapat may struggle. May struggle dapat. Kasi naglalaban po yan. Kaya anong gagawin natin? Magseryoso po kayo sa inyong buhay Kristiyano kasi it's a battle. Digmaan po yan. Ano po ang isang bagay na makapagpapasaya sa Diyos? Tandaan niyo po ito, masaya ang Diyos kapag nakikita niya kayong mga anak niya na nanalo kayo laban sa inyong laman. If you win, if you become victorious in your Christian life over your flesh, it's a glory for our God, para sa ating amang Diyos. Kaya, ang isa dapat nating tinitignan sa Christian life, na nanalo na ba yung spirito laban sa laman? Nabubuhay na ba akong taliwas na sa laman? Iniiwasan ko na ba yung makalaman? O hindi pa? Kapag unti-unti po kayong nagiging spiritual, sure sign ito na talagang nag-grow kayo sa inyong pananampalataya. In any case, dapat seryoso tayo sa buhay Kristiyano kasi nga, may digmaan. May nakita na kayo, nakikipaglaban, di siya seryoso? Patawa-tawa, barilan na? Wala ho, seryoso. Kasi anytime, pwede siyang matamaan, pwede siyang mamatay. At yan din po ang sinasabi ni Pablo, maging maingat tayo dahil sa atin nagkakaroon ng digmaan. Galatians chapter 5. Tingnan natin. Galatians chapter 5 verse 17. Galatia 5:17. Galatians chapter 5 verse 17. Kayo po ang bumasa para ma-retain sa isip at puso. Mahalagang verse ito. 17. Sabay-sabay po. 3, 2, 1. Sapagkat ang laman ay nagnasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Yes, talaga pong may digmaan. Digmaan ng Espiritu at digmaan ng laman. Nakita ito ni Abraham sa pagitan ng dalawa niyang anak, Ishmael at saka si Isaac. Ulitin ko, Ishmael ay simbolo ng laman at si Isaac ay simbolo ng Espiritu. Ito rin po ang nakita ni Pablo. Kaya tinuro niya ito sa mga taga-Galatia. Kung ligtas ka na talaga, may paglalaban sa loob. Paglalaban ng dating pagkatao sa bagong pagkatao. Sunod ang tanong, sino ang mananalo? Ito yung pangatlong point ng aking sermon at dito po ako mag-focus. Sa paglalabang ito, sino po ang mananalo? Naturally, the stronger wins. Ang mas malakas ang mananalo. Kahit sa labanan, kung sino ang mas malakas, siya ang mananalo. Balikan natin, Genesis chapter 21. Balikan natin yung kwento. Genesis 21, verse 9. Verse 9, babasahin ko po para sa inyo. Subalit nakita ni Sarah ang anak ni Hagar na taga-Ehipto na ipinanganak kay Abraham na nakikipaglaro sa anak niyang si Isaac.
I-check nyo po sa English version, hindi nakikipaglaro. It's not playing, but scoffing. Ano po ito? Tinutuya niya, hinahamak niya yung kanyang kapatid. Kaya nakita ni Sarah, gusto niya, sabi niya, palayasin itong batang ito. Anong ibig sabihin? Laban talaga ang flesh sa spirit. Hinamak ni Ishmael si Isaac. Inuusig. Kaya sa pagitan ng paglalabang ito, sino ang mananalo? Natural, yung mas malakas. Para maintindihan, bigyan ko po kayo ng illustration. Noong unang panahon po, marami rin pong naligtas. May isa pong old Native American ang naligtas. At mayroon pong mga kaliligtas pa lang, kaya in-explain niya ang bagay na ito. Sabi niya, inside the Christian, there are two dogs, sabi niya. One black and one white. Yung white, yun yung spirito. Yung black, yun yung laman. Kinagtanong yung mga bagong ligtas sa kanya, sino ang mananalo? Who will win? Simple lang po ang sinagot niya, the one you feed the most. Kung sino yung pinapakain mo at kung sino ang pinapalakas mo. Kaya kung sino ang mas malakas, siya ang mas mananalo. Dito po, bata pa si Isaac, di ba? Bata pa. Wala pa siyang kakayahan. Nag-grow pa lang siya. Kaya, paano siya mananalo? Of course, una, tinulungan siya ng kanyang mga magulang. And then, iisa-isahin ko kung paano po tayo mananalo. Balikan natin yung Genesis 21, verse 10 to 12. Ngayon po, ituturo ko kung paano tayo mananalo laban sa laman. Mahalaga po ito. Makinig kayo para mag-grow tayo sa Christian life. Genesis 21, verse 10 to 12. Kayo po ang bumasa, sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagat hindi magmamana ang anak ng aliping ito, nakahati ng aking anak na si Isaac. Ang bagay na ito ay naging lubang mabigat sa kalooban ni Abraham dahil sa kanyang anak. Sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang magdamdam ng dahil sa bata at dahil sa iyong aliping babae. Makinig ka sa lahat ng sasabihin sa iyo ni Sarah, sapagat sa pamagitan ni Isaac, papakalangan ang iyong binhi. Napakaganda. Pinalayas si Ishmael at ang nanay niya. And then si Isaac na natili kay Abraham at kay Sarah. Hindi nito ibig sabihin, palayasin mo rin yung laman mo. Okay? Baka biglang, lumayas ka na. Nandyan ka pa rin. Nasa iyo pa rin ang laman. Anong ibig sabihin? Mas dapat priority natin ang spirit over the flesh. Kung babasahin nyo ang Genesis chapter 21, ginabayan din ng Diyos si Hagar at saka si Ishmael. Naglakbay sila sa ilang, wala na ngang tubig eh. Iyak ng iyak ito pong si Hagar, pero binigyan sila ng tubig ng Diyos. Anong ibig sabihin? Hindi nito ibig sabihin na yung katawan mo, wala ka ng pakialam. No. We have to work. You have to study well. Minsan sa mga young adult, nagpapa-counseling sa akin, akala nila ang Christian life, dito na lang sila, wag na lang silang mag-aral. Mali. Wag na lang silang magtrabaho. Mali. Hindi kayo magkakaroon ng maayos na Christian life kung walang trabaho, kung hindi nag-aaral. Mag-aral mabuti. Kailangan yun ng laman. But, anong ibig sabihin? Ang mananatili dapat lagi ay si Isaac. Ang para sa spirit. Ang focus, ang inuuna natin, ang priority ay sa spirit. Ano na lang yung laman? Natural na lang yan na ang Diyos na ang bahala kung inuuna natin ang holy o yung pong spirito. Anong ibig sabihin? Nanatili si Isaac sa kanyang mga magulang. Pinalayas si Ishmael. Kaya ang unang paraan para kayo manalo sa laman, manatili, naririnig niyo, di ba? Abide in the church. Tutulungan kayo ng Diyos Ama. Nasa iglesia ang power ng Diyos para maitustos sa inyo ito, para mapagwagian nyo ang inyong sinful nature o ang inyong flesh. Tingnan natin John 15:5. Kaya ito yung unang paraan para manalo po kayo laban sa laman. Yung mga kaliligtas pa lang, ito po ay napakahalaga. John 15 verse 5. John 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa.
Kaya kailangan nyo lang pong mag-abide, manatili sa church. Kasi malinaw dito, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Pero this time, I would like to clear yun pong sinasabing abide in the church. Maraming kapatiran, nakikita ko, kahit matagal na sa church, dinadaig pa rin ng laman because something is wrong sa kanilang pagkaunawa sa abiding in the church. What is really abiding in the church? Hindi yung pagsimba-simba tuwing linggo. There is more and deeper. Anong ibig sabihin ng abiding in the church? Awit 119. Awit 119, verse 28. Mga awit, number 119, verse 28. Gitnang bahagi po ng Biblia, awit number 119, verse 28. Basahin po natin ng sabay-sabay ito pong verse 28, 3, 2, 1. Ang kaluluwa ko'y natutunaw dahil sa kalungkutan. Palakasin mo ako ayon sa iyong salita. Anong nagpapalakas sa atin? Salita ng Diyos. Kapag nag-a-abide kayo sa church, naturally, marireceive mo ang words of God. We teach you. Tama? And then habang tumatagal kayo, nagbabasa kayo. Ito yung makapagpapalakas sa ating spirito. However, hindi yan magtatapos sa pakikinig at pagbabasa lang. Kailan ba tayo lumalakas? Mahalaga po ito kapag ang salita na inyong narinig ay naisabuhay nyo, yun ang patunay na nag-a-abide talaga kayo sa church. Why? Ang aking kamay nag-a-abide siya sa katawan ko. Sabi ng ulo, galaw-galaw, gumagalaw. Nakastay siya sa katawan ko, sumusunod siya sa utos ng aking ulo. Tama? Kunin mo yung mineral water. Kukunin niya. Ibuhos mo. Naubos na yung inumin mo. Simple ka lang. Sumusunod. Bakit? May utos, pero sumusunod. Brothers and sisters, bakit marami na matagal sa church, nagagapi ng laman? Because they do not follow. They just have simple religious life. Kaya ang bawat sermon, ang bawat salita ng Diyos, masaya po ako na kapag nagsisermon kami, may nasunod ka, isa or dalawa. Kasi yun ang evidence na nananatili ka sa church. You obey the words of God. And as you obey, lumalakas ka. Parang pagkain, may mga bata, mga tatay, nanay, di ba sinubo mo na niluwa pa niya? Ganun ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at hindi isinasabuhay. Parang bata na sinubuan mo, niluwa niyan. Mapapakinabangan ba niya yung pagkain? Hindi po, dahil iniluwa niya. Kaya ang pagsunod ay napakahalaga. Ulitin ko, ang sign that you are abiding in the church is when you follow the order of our Lord Jesus Christ. Yung salita ng Diyos. Just like the body, dahil nakakabit ito sa akin, sinusunod ng katawan ko ang lahat ng sasabihin ng ulo ko. That's the evidence na nanatili siya. Putulin niyo po ito. Kapag naputol ito, kahit malapit sa akin, galaw ka, hindi yun gagalaw. Bakit? Hiwalay siya. Hindi na siya susunod. Ang evidence na nakaka-abide ka talaga, sumusunod ka sa salita ng Diyos. Signan natin, Isaiah 1:19. Isaiah 1 verse 19. Isaiah 1 verse 19. Isaiah 1 verse 19. Kung kayo'y sasang-ayon at magiging masunurin, kayo'y kakain ng mabubuting bagay ng lupain. Kasi po talaga ang kumakain ng words of God, napapakinabangan niya ito at lumalakas siya, sila po na sumasang-ayon at masunurin. Kaya sa mga sermon, sa mga salita ng Diyos na binabasa nyo, habang sinusunod nyo ito, mark my word, magagapi mo na ang iyong laman. Kasi lumalangkas na ang spirito na nasa iyo. Kasi ang pagkain ng ating spirito ay salita ng Diyos. Mateo 4:4, hindi nabubuhay sa tinapay lamang ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Alam nyo na ang spiritual nating pagkain ay words of God. Pero, ang pagkain na yon,
kinakain natin, nadadigest natin, napapakinabangan natin. Paano kung ito po ay isinasabuhay po natin? Brothers and sisters, gaano nyo sinasabuhay ang salita ng Diyos? Dahil hindi kayo sumusunod, kaya hanggang ngayon, natatalo kayo ng inyong laman. Kaya bilang pastor, ano pong payo ko? Trust and obey, yun lang. Makinig, sumunod, magtiwala. Kapag sumusunod kayo, natural nang magagapi ang laman. Simple lang. Mahalaga ang Sunday sermon. Kaya kung susunod ka, na mahalaga ang salita ng Diyos, mapapakinggan mo, may tinatawag tayong Lord's Day, hindi ka magpupuyat. Tama? Hindi ka magbababad sa cellphone. Kung hindi ka magbababad sa cellphone, makakagising kayo ng maaga. Makakapunta kayo dito. Simply because sumunod ka. Pero kung hindi ka susunod, magsa-cellphone ka, alas 2 na, alas 3 na, natural, hindi ka makagising ngayon. Hindi ka makapunta sa church. You know, sometimes may mali sa mga Kristiyano. Kasalanan to ni Taning eh. Wow, pati si Taning. Kasalanan mo yun. Minsan, nahulog sa kasalanan to ng ni Taning, tinukso niya ako, pastor eh. Sabi ni Taning, sa Diyos, yung anak mo, ako sinisisi, siya yung mali. Naintindihan nyo, maraming Christian ganito. Sa trabaho, sa eskwela, laging sinisisi si Taning, pero desisyon nila yon. Mas pinakain kasi nila ang laman kaysa yung spirito. Mali itong ugali ng mga Kristiyano. Brothers and sisters, you follow the words of God and naturally, lalakas kayo, magagapi nyo ang laman. Tandaan nyo po ito. Pangalawa, balikan po natin yung Galatia, chapter 4. Galatia, chapter 4. Galatia, chapter 4, verse 23. Basahin po ninyo, sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit ang mula sa alipin ay pinanganak ayon sa laman, at ang mula sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Yes. Ito yung grace ng Diyos. Diba? Hindi sa pamamagitan ng kautusan, Ishmael, kundi sa pamamagitan ng pangako, Isaac, biyaya ng Diyos. Paano natin magagapi ang laman? Always remember the grace of God. Napakahalaga. Paano ba tayo nagbabago? Kapag naaalala natin ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Ano ba ang power sa Christian life? It's the grace and love of God. Bakit nahihirapan kang magbago? Pastor, 1 year, 2 years na ako, paulit-ulit kong ginagawa yung kasalanan. Bakit hindi ako pumiglas? Because you forgot the grace of God. In that grace and love of God, there is power. Sabi nga, there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Yung dugo ni Kristo ay biyaya. Tandaan nyo yung pagliligtas na ginawa niya sa atin at natural, mapagwawagian natin ang laman. Tito, tignan po natin. Aklat ni Tito. Titus, chapter 2, verse 11 and 12. Titus chapter 2, verse 11 and 12. Babasahin ko po. Titus chapter 2, verse 11 and 12. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Biyaya! Verse 12. Basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasulukuyang panahon. Papaliwanag ko po. We all know, ligtas na tayo, di ba? At alam natin, galit ang Diyos sa kasalanan. Bakit? Bakit galit ang Diyos sa kasalanan? Because God loves you so much. Ito yung biyaya. Para maintindihan. Anak kita, may cancer ka. Dahil mahal na mahal kita, galit ako sa cancer na pumapatay sa'yo. Naintindihan nyo? Kapag naintindihan mo itong pagmamahal ng Diyos, itong biyayang ito ngayon ang gagamitin natin para umiwas na ngayon
sa pagnanasa ng laman. Ang biyayang ito ang magtuturo sa atin na kung noon ay nabuhay tayo sa laman, ngayon ay dapat mabuhay na tayo sa Espiritu. We have to live as a child of God. Kasi struggle na yan, mananalo ka kung laging napapaalala sa iyo ang biyaya ng Diyos. Paano ako napapaalalahanan ng biyaya ng Diyos, Pastor? If there are Bible seminars, sumama ka. Eto pa, this is my personal advice. During counseling, makiupo ka doon. Ligtas ka na, di ba? Kapag nagtanong ang mga pastor sa mga newcomer at nagpahayag silang naligtas sila, we are even happier than them. Doon ka uli maririman, naligtas na siya. Lalo na yung sinamahan mo ay invite mo. At once na nakita mong naligtas siya, sa mga brothers and sisters na ganito ang ginagawa, di po ba't masayang-masaya ka? Na-restore uli yung joy of salvation mo. Bakit? Once upon a time, naligtas ako. And then ito si mama na kinounseling nila, Pastor, narinig mo? Ligtas na po ako, Pastor. Lahat na pala ng kasalanan ko napatawad na. O biyayang kahanga-hanga, higit sa salakot dalita. Nare-remind tayo. Kaya nare-refresh, lumalakas uli, at nagkakaroon ulit tayo ng another determination to live more and push more para lumugo tayo sa ating buhay Kristyano. Anong sabi sa 2 Corinthians 5:14? The love of God compels us. Yun ang nagbibigay ng power sa atin. Kaya nga, habang nasa church kayo, patuloy ang words of God at dito nyo mararanasan ng biyaya ng Diyos na magpapalakas sa inyong spirit. The Holy Spirit works, paano? Through the grace of God. Gaya po ito ng hamog, it's like a dew na pumapatak sa tigang na lupa. Pinapalambot nito. Kaya habang nakikinig kayo ng salita ng Diyos at nag-aabide sa church, you can see the grace of God at doon, mapapalakas ang spirit at magagapi natin ang laman. Brothers and sisters, una, abide in the church. In abiding in the church, dapat yung words of God ay isinasa buhay nyo. Kasi yun ang patunay na nag-a-abide kayo. Kapag ganun, lalakas kayo. Pangalawa, tandaan lagi ang biyaya ng Diyos. Bakit? Ang biyayang yan ang nagpapalakas sa atin. Malakas kayo ngayon simply because of the grace of God. Biyaya, nagising ako kanina. Biyaya, nagpapatuloy ako sa buhay Kristyano. Pangatlo, tignan natin sa Ecclesiastes. Ecclesiastes 4:9-10. Si Isaac nanatili lamang kay Abraham at kay Sarah. Ano yung pangatlo? Para magapi ang flesh? Ecclesiastes 4:9-10, you need fellowship. Babasahin ko po, verse 9. Ecclesiastes 4, versikulo 9 at 10. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa, sapagkat sila ay may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama, ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. Dito po na coin, yun pong kasabihan sa English, alone we fall, together we rise. Bata pa si Isaac, nandun ang tulong ng kanyang mga magulang. Tayo rin po, kapag newly saved Christian po kayo, you need fellowship. Kasi ang mga naunang Kristyano, ang aagapay at magtuturo sa inyo sa loob ng iglesia ng Diyos. Kaya para kayo manalo sa labanan, laban sa laman, dapat sumasama kayo sa mga fellowship. Pastor, bakit laging may fellowship? May Sunday na nga. Pagdating ng Lunes, mayroon pa. Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Lagpas na tayo niyan sa langit. Hindi ho. Bakit marami kaming siniset na fellowship? It's for you. Para po yun sa'yo. Para patuloy, makasama mo kami at sama-sama tayong lalaban sa iyong laman. Para magawa mong manalo dahil ayaw naming maging talunan po kayo. Sino po ang talunan? Bagaman anak na tayo ng Diyos, yung iba talunan pa rin simply because hindi sila nagpapatuloy sa church. Hindi sila sumasama sa mga fellowship. Sa mga baguhan, Sunday sumama kayo. Wednesday, sama uli. May midweek service tayo. Kapag may mga fellowship, sumama kayo.
doon nyo magagapi ang laman. Kasi kung mag-isa mo, hindi mo kaya. Pero kung sama-sama tayo, kaya natin. Kaya pagkatapos ng inyong kaligtasan, mahalaga kung sino ang kasama mo. Dapat ang lagi mong kasama, mga taong espiritual. Mga brothers and sisters na talaga rin po na tumatag na sa kanilang buhay Kristyano. Kawikaan, tignan natin. Kawikaan 27. Kawikaan 27, verse 17. Babasahin ko po. Ang bakal ay nagpapatalas sa bakal, at ang tao ang nagpapatalas sa isa pang tao. Malaga po ito. Kung sino kasama natin, doon tayo mapapatalas. Nakita nyo sa palengke, may yung panghiwa nila, di ba? Ginaganon-ganon. And then, matalas uli. Brothers and sisters, kung nasa church kayo, tatalas ang inyong tabak. Kung kasama nyo ang mga brothers and sisters at natututo kayo, yung tabak ninyo magiging mas matalas. Para manalo kayo laban sa inyong laman. Para mas maintindihan, mayroon pong isang pulubi. Siya po ay ulila na. Kaya ang pulubing ito, bata pa lang, namatay na si mama at papa niya. Kaya nandun lang lamang po siya sa palengke, madungis, at umaasa sa limos ng mga tao. Ulilang lubos. Isang araw, naglibot ang hari sa palengke, nakita siya. Sa awa ng hari, inampun po siya, tinuring siyang anak. Dinala siya sa palasyo. Sa tingin nyo, galaw prinsipi kaagad yon? Hindi ho. Pagdating sa palasyo, nakakita ng maraming pagkain. Wala, hindi na nagugas ng kamay. Lakat-takat-takat-takat. Kaya sabi ng mga servant ng hari, mahal na hari, grabe naman, nakakadiri itong ampun nyo. Huwag nga kayong magsalita ng ganyan. Anak ko na yan. Inampun ko na. Anong gawin nyo? Turuan nyo siya. Kaya tinuruan po siya. Ganito kumain. Hanggang pinraktis siya kung paano magawak ng kubyertos in a nice way. Pagkatapos nakakain siya, doon naman siya sa kwarto. Ang lambot ng bed niya. First time niya. Anong ginawa? Nagtumbling-tumbling. Kaya sabi uli ng mga servant ng hari, grabe. Siyempre, nasanay siya sa kalye eh. Turuan nyo, tinuruan siya. Hanggang sa tumagal siya sa palasyo, naging parang prinsipe na siya. Yun ang kwento natin. Mga pulubi tayo na marumi sa kasalanan, inampun lang tayo ng Diyos. At habang nasa palasyo tayo, larawan ng church, dun tayo tuturuan kung paanong kumilos bilang mga prinsipe. Kaya nga, kung kasama mo ang mga brothers and sisters, matitrain tayo. Natural nating makikita ang mga ginagawa nila. Pag dumating sa fellowship, nagpipray sila kaagad. Ikaw din, kailangan palang magpray. Nagpipray ka na kaagad. Dati pag pinuntahan kang bahay, ang una mo, nandun ka agad sa kusina, ref ka agad. Tama? Ngayon hindi na. Pagdating sa bahay, nagpipray ka kaagad. Naintindihan nyo? Unti-unti na-observe nyo yung, nagbabasa siya, magbabasa na rin ako. Kapag ganun, matututo tayo at magagapi natin ang ating sinful nature. Kaya remember, yung pulubing inampon, it takes time. It's a process. Brothers and sisters, our Christian life is a very nice process of God. All you have to do, abide in the church, sama kayo sa fellowship. It's a process of training a child of God. It doesn't take 24 hours only. Hindi po. It's a process. We have to undergo this process. Para natural kang mag-undergo ng process, abide. Patuloy lang po kayo, unti-unti kayong babaguhin ng Diyos. Kung hindi, kahit ligtas na kayo, at hindi kayo sumasama sa mga fellowship, hindi kayo nag-a-abide sa church, ang buhay mo parang ganun ka pa rin sa dati. Tingnan natin, 1 Corinthians 15. Unang Korinto, chapter 15. Verse 33. Unang Korinto 15, verse 33. Mahalagang talata po ito. Unang Korinto 15, verse 33. Basahin po natin, sabay-sabay, dahan-dahan. 3, 2, 1. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Kung kasama mo manginginom, magiging manginginom ka.
Kung kasama mo pangit, papangit ka. Kung kasama mo mga brothers and sisters, magbabago ka. Kasi unti-unti mong natututunan ang ugali po nila. Lalo na kapag mature, nagmamature na po sila. Yes. Alam niyo po, even me, duman ako sa buhay na makalaman nung bago ako. Ano ang nakita ko sa church? Grabe. Buti na lang may nag-alalay sa aking Christian life. At tinuruan nila ako how to. You have to read the Bible like this. Pagkagising mo like this. Ang maswerte pa ako, nagawa kong tumira sa isang bahay kasama ng mga born-again Christian. Kaya nakita ko po yung gawain ng isang born-again Christian. May prayer request sila sa bahay. Oh, ganun pala. Pag kumakain, nagdadasal sama-sama. Oh, ganun pala. And then kung may mga free time, may mga quiet time, nagfe-fellowship sila. Natural ko po yung natutunan. Kaya nga, unti-unti nagapi ko na rin po ang laman. Bakit? Dahil sa fellowship. Dahil sa mga kasama ko, sila ang nagturo sa akin. Kayo ay bata pa sa pananampalataya. Kapag kaliligtas, ang isang bata wala pang alam. Tama mali. Sino nagtatama at nagtuturo sa kanya? Ang kanyang mga magulang. Ganon din po sa church. Kung kayo po ay nananatili sa church, mabubuo ang katangian ni Kristo sa inyo. But it's a process. Ano sabi ni Pablo sa Galatia 4:19? Muli akong makakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Kailangan ng effort nyo na pumunta dito. Kailangan makinig kayo sa sermon. Habang nagsasama-sama tayo, unti-unti magagapi mo na ang iyong flesh. Remember, together we stand. Alone you fall. Saan ka mamimili? We must be together. Naintindihan? Laging sinasabi ng mga senior pastor, I can't, but we can. Kaya natin. Kaya, sana po, magpatuloy kayo sa fellowship. Napakagandang salita. Fellowship. Pangatlo, pang-apat, tingnan po natin Judges 16, verse 28. Judges 16, verse 28. Ito po yung pangapat para magapi natin ang laman. We need to pray. Judges 16:28. Babasahin ko po. Hukom po yan. Hukom sa Tagalog. Hukom 16, versikulo 28. Pagkatapos ay tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako at idinadalangin ko sa iyong palakasin mo ako na minsan na lamang, O Diyos, upang maipagaginti kong minsan sa mga Filisteo ang aking dalawang mata. Kilala niyo si Samson? Napakalakas po niya. Ang problema, natisod siya kay Delilah. Kaya may kanta, why, Delilah. Bumagsak siya, nawala yung lakas niya. Pero bago siya mamatay, nag-pray po siya sa Diyos, nag-repent siya, at ibinalik ng Diyos ang lakas niya. Sometimes we fall. Anong gagawin mo? Magpapakarumi ka sa putik? No, stand up and pray. And then through prayers, tutulungan ka ng Diyos para lumakas kang uli. Ginawa ito ni Samson, ginawa rin ito ni King David. May tanong ako, kung may pananampalataya na ba, malakas lagi? Matapang lagi? Tingnan po natin. Psalm 56. Psalm 56 verse 3. Experience po ito ni David habang hinahabol siya ni Saul. And then, papunta siya sa lupain ng Gath. Ito yung lugar ni Goliath na kanyang pinatay. Kumbaga, nasa dalawang nag-uumpugang bato siya. Pwede siyang mamatay. Kaya, anong ginawa niya? Psalm 56:3. Basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Kapag natatakot ako, aking inilalagak ang tiwala ko sa iyo. Our faith doesn't cancel fear. But, pag may fear tayo, it must be a sign for you to pray to God. Naintindihan? Pag nagpe-pray tayo, gaya ni David, doon tayo tutulungan ng Diyos. Tao lang tayo, natatakot din tayo. Lalo na, bigla may nararamdaman kang gumagalaw sa tiyan mo. Di ba? Sakit na yata to. Anong gagawin mo? It must signal, yun ay prayer mo dapat. Okay? Para maintindihan, yung laman at espiritu, ganito po.
ang ating flesh and spirit, parang two-side din po yan ng coin. Okay. Dalawang uri ng apoy. Apoy po ito ha, hindi ito kamay. Okay, fire. Flesh and spirit. Simple lang po, sino yung mas mag-aalab? The one na ginagatungan mo. Okay? May fire ito, pag ginatumang maraming wood, lalaki yung apoy. Ganun ang laban. Kaya nga, sino ang lalagyan mo ng panggatong? Kapag may takot kayo at parang ginagapi kayo ng laman, ang isang panggatong natin ay prayer. As we pray, lalagablabuli ang Espiritu. Gaya ni King David. Kitandaan, kung sino ang nilalagyan nyo ng panggatong, yun ang mas naglalagablab. On the other hand, may mga tao, mas ginagatungan nila ang flesh. Kaya nga, hindi nyo magapi-gapi. Kaya, sino ang sisisihin? Yung demonyo? Yung Biblia? Ikaw. Yung free will mo talaga. At the end of the day, ikaw ang punot dulo niyan. Kaya nga, isa lang po, wise na suggestion, brothers and sisters, kung nakikita nyo, nahirapan kayo sa flesh, alisin nyo yung panggatong. Ano yung panggatong na yan? Nakababad lagi sa cellphone. Nanunood ng kung ano-ano. Nakahilata lagi. Kapag gano'n at hindi ka gagawa ng paraan, talagang tutupukin ka ng flesh. Pero, kung ginatungan mo ang spirit, ano yun? Paggising mo, nag-pray ka. Panginoon, tulungan niyo po ako. Sana yung paulit-ulit kong ginagawang kasalanan, ngayon di ko magawa. Pray. And then, you read your Bible. Have fellowship with our brothers and sisters. Pag Bible seminar, pumunta kayo, natural po, maglalagablab ang apoy ng Espiritu. Di ko na po mabubuklat, walang time. Alam kong alam nyo, si Moses nakipaglaban sa mga Amalekites. Tama? Ang Amalek, descendant of Esau, flesh po yan. Anong ginawa niya? Nanalangin siya sa taluktok ng burol. Di ba? Itinaas niya ang kanyang kamay through prayers. Nagtagumpay po sila. Nangalay ang kanyang kamay, kaya sinuportahan ang kanyang kamay ni Aaron at Hur. Pananalangin po yun. If we pray together, magwawagi tayo. Kapag may nakita tayong brother o sister na nagkamali, huwag niyong i-judge. You have to pray first. Pag nakagawa siya ng kasalanan sa church, huwag niyong ituring na kung napakalala niya, you have to pray. Kapag nakagawa ka ng kasalanan, mag-pray ka. Nakagawa ka ng kasalanan, anong ginawa mo? Nag-roll ka dun sa kwarto mo, iyak ka ng iyak. Sabay, nung nawala ng emosyon, cellphone uli, wala ka talagang mangyayari sa'yo. Maraming ganun, paulit-ulit silang umiiyak. Pero kasalanan din nila. Bakit? Imbis na patayin yung ningas nung flesh, ginagatungan pa nila. Worst case, pupunta pa sila sa unbeliever para humingi ng payo. Anong payo ng unbeliever? Sama ka na sa church namin, kantahan doon. Wala na. Mangibang bansa ka na lang, hirap ka na. Wala na. Kaya my dear brothers and sisters, ang gatungan natin lagi ay yung spirit. Ano yung panggatong? Ang isang panggatong dyan ay prayer. Naintindihan po ninyo. Isa pa. Galatia 4:31. Mahalaga po ito. Galatia 4:31. Kaya mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. Ano ito? Mahalaga ang mindset natin sa Christian life. Anong sabi ni King Solomon? You are what you think. Kaya mahalaga yung iniisip natin. Para manalo kayo laban sa laman, mindset is very important. Mayroon dito, maaari pa ulit-ulit niyang ginagawa yung kasalanan niya. Kapag nasa church, banal-banalan. Pag uwi, balik uli sa mga bisyo, sa mga maling gawain. Weeks na, buwan na niyang ginagawa. To the point, nagdududa na siya sa kanyang kaligtasan. To the point, lantang-lanta na siya. Bakit? Ang isang reason nito, yung mindset niya. Kasi pag nagawa niya, ito yun, umiiyak siya at sinasabi, makasalanan talaga ako. Mahina talaga ako. Kung yun lagi ang iniisip mong makasalanan at mahina ka, yun ang gagawin mo.
Para maunawaan, ang father of American psychology, sinabi po niya, i-quote ko siya, our thoughts change our life, sabi niya. If our thoughts are changed, our behavior will be changed. If our behavior is changed, our habits will be changed. If our habits are changed, our personality is changed. Anong ibig sabihin? Depende sa mindset mo, yun ang gagawin mo. Kung ang mindset mo, mahina ako, makasalanan ako, paulit-ulit mong gagawin yung kasalanan. Pero pag inisip mo, gaya ni Pablo, anak ka na ng malaya, anak ka na ng Diyos. Ginagawa ba yan ng anak ng Diyos? Hindi. Kaya pag ganun, oo nga, anak ako ng Diyos, why should I do yung gawain ni Taning? Remember yung sinabi ko, God hates sin because He loves us. And if you really are in love with God, you will hate sin naturally. Magagalit ka na rin sa kasalanan. Tanong ko, na-in-love ba kayo sa Diyos? Ang problema kung hindi kayo na-in-love, kaya mahal nyo pa rin ang kasalanan. Brothers and sisters, mindset, mahal na mahal tayo ng Diyos. Yun ang gamitin natin. Hindi yung mahina ako, makasalanan ako. Hindi ko kaya. Kasi you become what you think. Para maintindihan, i-share ko po ang story ni Thomas Edison at ang kanyang nanay na si Nancy Edison. True to life po, nasa, maraming books nakasulat. Anong nangyari? When Thomas Edison was young, kinausap siya ng teacher niya. Sabi ng teacher, I have a letter for your mother. Never open, dapat si mami mo lang ang makabasa. Kaya kinuha niya, nung estudyante siya, pag-uwi, bata siya, binigay niya, mami, kay Nancy, yung teacher ko may sulat, ikaw lang dapat ang makabasa. Kaya binuksan ng nanay niya, habang binabasa, umiyak siya. Ano yung nakasulat? Sabi ni Thomas Edison, oh, my son, this is what it says. Your child is a genius. Hindi na namin kayang turuan siya dahil mas magaling siya kaysa sa kanyang mga teacher. Kaya mula ngayon, huwag nyo nang papuntahin sa school ang anak nyo. Kayo na lang ang magturo. Kaya from that day, si Nancy na po ang nagturo sa kanya. Hanggang lumaki po siya, hanggang naimbento niya yung fluorescent lamp, incandescent lamp. Kaya meron tayong liwanag ngayon. Kapag nakikita ko yung mga ilaw, naaalala ko ang kwentong ito. And then, naging sikat siyang scientist. Man of his century. Naging genius po talaga siya. However, when Nancy died, yung nanay niya, ibinurol, nakita uli ni Thomas Edison yung sulat. Binasa niya doon. Ano yung nakalagay sa sulat? I am sorry, Mrs. Edison, your son is retarded. We cannot accept him anymore. Anong ibig sabihin? Yung nanay, retarded yung anak, pero binago niya ito. Hindi yung anak, genius ka. Yun ang ipinamulat niya sa anak niya. Kaya nabuhay si Thomas bilang genius po talaga. You are what you think. Kung yung nanay niya, retarded ka raw anak, wala na. Wala na. Mana ka siguro sa tatay mo. Wala na. Bakit ko sinasabi? Maraming Pinoy ganun. Imbis na i-encourage, sisipain pa nila. Hindi tayo magbabago kapag ganun. Look at this story. Nung nabasa ko, I was personally touched. Tama? Naging genius siya kasi yung nanay niya naniwala sa kanya. Yes. Kung lagi nating isipin, anak tayo ng Diyos, tagalangit tayo, sa tingin nyo, pag gumagawa ka ng kasalanan, yun ang magiging motivation mo. Aalisin mo talaga, hindi, tagalangit ako. Pero kung patuloy kayo, mahina ako, makasalanan ako. Minsan yung pagiging mapagpakumbaba nyo, pagyayabang na eh. Hindi po ako karapat-dapat magbigay. Bakit di ka karapat-dapat? Niligtas ka ng Diyos. Sasabihin mo, hindi ka karapat-dapat, ang Diyos tinuring kang napakahalaga. We are children of God. Never forget this one. Para mapagtagumpayan natin ang laman, anak tayo ng Diyos. Kahit anong hirap nyo, fighting po tayo. Bakit? Anak tayo ng Diyos. At ito ang sabi ni Pablo. Para mapagtagumpayan natin ang laman, Romans chapter 12. Romans chapter 12 verse 2.
Napakahalaga ng verse, Romans chapter 12, verse 2. Basahin po natin, sabay-sabay dahan-dahan, 3, 2, 1. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Napaka-plain, magbago kayo sa inyong pag-iisip. Dati ang pag-iisip nyo, puro kasiyahan sa mundong ito. Dati ang pag-iisip nyo, kung makasahod takbo ka agad sa SM, tapos na yun. Iba na dapat ang ating pag-iisip. Ano po ito? May isa pa po akong point, avoid beggar's mentality. Lalo na sa mga Pinoy, hindi ito makakatulong sa Christian life nyo kung mayroon kayong beggar's mentality. Ano po yung beggar's mentality? Dito na tayo ipinanganak, dito na tayo mabuhay, dito na tayo mamamatay. Mahina ako, di ko kaya. Walang sundo, hindi na ako mag-church, di ko kaya. Third floor, mahina ako, masakit na yung buto ko, hindi na ako mag-church. Beggar's mentality. Wala kaming pera, kaya hindi ako magda-tithes and offering. Dahil ganun ang mindset mo, kaya ganyan ka pa rin hanggang ngayon. Hindi lumalago. Pero kung ganito ang mindset natin, malitang kita. Pero magbibigay pa rin ako ng tithes. Bakit? Mas malaki ang pagmamahal ko sa Diyos. Tutulungan ka ng Diyos. Walang sundo, kaya ko mag-commute. May Diyos ako. Hindi ako papabayaan ng Diyos. Huwag pong nakaasa lagi sa iba. May tunay tayong Diyos. Okay, brothers and sisters, alisin natin yung isip pobre. Yun ang tawag ko, beggar's mentality. Ano yun? Ayaw na. Parang sumuko na. Bagaman kaya niyang magbago. May isang tatay magsasaka. Sabi niya sa kanyang anak, "Anak, eto na tayo, kaya maging magsasaka ka na rin. Huwag ka na mag-aral." Pero yung anak, hindi. Pag-aaral ako. Nagporsige siya. Yes, nakapasok siya sa magandang eskwelahan. Libre. Nasa top po siya. Bakit? Hindi porking mahirap tayo, mahirap na tayo. Kailangan, gagawa ko ng paraan. Yes, kinaya niya. Kasi ang motivation niya, kaya ko to. Kaya natin, kasama natin ang Diyos. So please, avoid po yung pag-iisip na mali. Kasi sabi ni Solomon sa Proverbs 23:7, you are what you think. Kung laging iniisip mo na di mo kaya yung kasalanan, makalulugmok ka talaga dyan sa kumunoy na yan. Pero kahit malakas ang power niya, mas malakas ang Holy Spirit, yes po, magagawa nating magtagumpay. Kaya sana, lagi isipin natin, kaya natin kasi kasama natin ang Diyos. Kaya nyo pong mag-abide, kaya nyo magpatuloy. Kahit bago kayo, nahirapan kayo, may work, kaya ko to. Di ba? Sa mga kapatiran, mag-i-exam ng board exam, kaya mo yan, ipasa mo yan. Para yan sa Diyos. Para dumami pa ang professional dito sa Manila Central Church at magagamit yung trabaho mo ng Diyos. Hindi yung, di ko kaya, pastor. Kapag ganyan, paano ka namin matuturuan? Ikaw mismo, sumuko ka na. Naintindihan po? Kaya avoid beggar's mentality, magbago tayo ng isip. Sa Korea, naririnig ko lagi, nung una mahirap sila, dumating ang gospel. Ikinayod nila ang Korean Life Word Mission. Ngayon, nakaya, they support everyone. Worldwide. Because nakikita ko po sa isip nila, we can. Lagi positive sila, kaya. Even though parang nahihirapan, we can do it. Yan lagi ang sinasabi sa amin, you will grow. Kaya nyo yan. Big brother, ganun lagi. Pero kung tayo, isip hindi namin kaya, aasa na lang kami lagi sa tulong ninyo, wala na tayo. My dear brothers and sisters, iisa ang Diyos natin, kaya po natin. Kaya mindset ay napakahalaga. Sunday kaya natin sama-sama. Within this year, kaya nating punuin ang main hall na ito. May paparating tayong Grand Bible Seminar. Pupunta ang pinakamamahal nating mission team. Anong gagawin natin? We can do it. Rain or shine, kaya namin. Kaya naming magligtas ng mas maraming tao. Bukas pupunta ang mga kapatiran sa Chaong. Kahit umuulan, huwag kayong Panginoon. Kaya? Kahit umulan ng kung ano dyan, umulan ng malakas, tuloy. Bakit? Kasama natin ang Diyos. And lastly, never forget your identity. Tayo po ay mga Kristiyano. Pag-aari tayo ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Kaya para lagi kayong magtagumpay sa laman,
Whether you are in your company, in your school, at home, remember, anak tayo ng Diyos. We are born-again Christian. Hindi ko na po mabanggit or mabuklat, Daniel. Gayahin niyo si Daniel. Sa Daniel chapter 1, verse 6 to 7, pinalitan ng Babylonian Empire ang pangalan ni Daniel. Belteshazzar. Daniel means, God is my judge. Belteshazzar means Bel. Diyos-Diyosan po ito ng Babylonia. Bel is my comfort or katulong, helper. Pero anong sinabi ni Daniel? I am still Daniel. Hindi ako si Belteshazzar. Ginamit pa rin niya ang kanyang identity bilang Daniel. Tingnan natin Daniel chapter 8 verse 1. Daniel chapter 8 verse 1. Tingnan nyo lang po, babasahin ko. Daniel 8 verse 1. Nang ikatlong taon ng paghahari ng haring si Belshazzar, akong si Daniel. Hindi niya sinabi, akong si Belteshazzar. Akong si Daniel. Verse 15, Daniel 8:15. Nang ako, si Daniel. Hindi niya ginamit yung binigay na pangalan. This time, Daniel chapter 9 verse 2. Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel. Patuloy, nagkaroon na ng transition. Persian Empire na po. Daniel pa rin siya. Daniel, man of God, dahil hindi niya nakalimutan ng identity niya. Tayo po, anong identity natin? Acts 11:26. Sa time na yon, pinasimulan silang tawaging Kristiyano. We are Christian. Kapag lagi mong naiisip na Kristiyano tayo, followers of Christ, pag-aari ni Kristo, yes, magagapi natin ang ating laman. Kaya, habang nagpapatuloy kayo, mangyayari ang verse na ito. 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tignan nyo, ang lahat ay naging bago. Bilang konklusyon, gusto ng Diyos na maitatag ang pangalawa at maalis na ang isa. Iwanan natin ang laman. Mabuhay tayo ayon sa Espiritu. At kung nabubuhay tayo ayon sa Espiritu, maluluwalhati natin ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. I hope makatulong po ito, yung sermon na ito sa mga brothers and sisters, lalo na sa mga bago pa lang, tandaan, mayroon ng struggle yan, susunod na yan, ang payo ko, unahin natin ang Espiritu. Marami pong salamat. Dito po magkukonclude ang sermon natin. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Let's all pray. O dakila naming Amang Diyos sa langit, marami pong salamat. Tunay na sa aming buhay Kristiyano, may paglalaban ng laman at ng Espiritu. Ngayon na pag-aralan namin kung paano namin mapapalakas ang Espiritu. Simple lang pala, Panginoon. Kung sino ang pakakainin namin, yun ang mas malakas. Dalangin ko po na maisabuhay ng mga kapatiran ang natutunan nila ngayon upang magapi po nila ang tawag ng laman. Umaasa po kami, Panginoon, na sa kanilang pagpapatuloy, makikita nila ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Patuloy naming dinadalangin, Panginoon, ang Chaong Bible Seminar simula bukas. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang kikilos doon. Hipuin niyo po ang puso ng mga inimbitahan namin upang paunlakan nila ang paanyaya ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. At sa mga gagawin po namin sa araw na ito, kayo na pong bahala na mag-guide sa amin. Ituro niyo po sa amin lagi ang inyong banal na kalooban. Harinawa, maisabuhay po namin upang patuloy ang paglakas ng aming buhay Kristiyano. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.